Matatandaan nyo last time na nag-mensahe ko. Ang mensahe natin ay yung tinatawag na the danger of indifference. Nung ako po ay gawing nag-mensahe. O yung, anong tawag ng danger sa Tagalog? Yung pangalit ng walang pakialam. Wala kang pakialam sa Panginoon, yun yung point natin. Wala kang pakialam sa gawain ng Panginoon. Paano natin masasabi na tayo ay nananampalataya? So that's the message in our previous preaching. Na kung saan dapat kapag sinasabi natin nananampalataya tayo, dapat makita ito sa gawa. Susubukan natin gamitin ito. Yan yung recap ng ating study. At ang ating preach last the other Sunday. Sapagkat lahat, bakit kailangan natin makialam? Sapagkat lahat ng mga ginagawa natin ay pagsusulit natin sa Diyos. Ang tanong, may ginagawa ba tayo sa Panginoon? O may ginagawa ba tayong paglilingkod sa Panginoon? Anyway, in the church, sabi ko dito, our status is categorized into two. Both have responsibilities, duties to fulfill. Ang simbahan o ang iglesia ay naihahalin tulad ito sa isang pamilya. Na kung sa pamilya may mga magulang at may mga anak, ganoon din naman sa iglesia, may dalawa ding kategorya. Ano po? Na pagamat pare-parehas po tayo magkakapatid sa Panginoon at pantay-pantay po tayo sa paningin ng Diyos, we have this category of function. At yun po yung aalamin natin. Ano nga ba yun? Yung dalawa na yun. Napakahalaga po ng ating pong maintindihan at malaman itong bagay na ito. Na doble-doble. That is actually shepherding and submission in God's house. Shepherding. Pag sinabing shepherding, basically in Tagalog, pagpapastol. Pagpapastol. Pag sinabing submission, Pag sinabing submission, anong Tagalog ng submission? Pagpapasako. May pagpapastol na gawain at may pagpapasako sa loob ng iglesia. Nasa Biblia ba yan, Pastor? Nasa Bible po ba yan? Tignan po natin. Ang nais kasi ng Panginoon ay ang tinatawag nating order. God's order. Alam niyo yung may kaayusan sa loob ng iglesia. Kasi any organization at ang iglesia ay isang organisasyon. May pamunuan at may mga kasamahan na tinatawag. Not necessarily tagasunod, kundi mga kasamahan o members na tinatawag. O yun po, At kung may pamunuan, may kasamahan o mga miyembro, ibig sabihin, meron dapat kaayusan. Hindi pwede na sa isang iglesia magulo kung hindi natin alam kung ano man mga dapat natin gawin. Alam po ba natin kung mga dapat natin gawin bilang bahagi ng iglesia na ito? Kung tayo ay bahagi ng pamunuan, alam po ba natin kung ano po yung binabanggit ng Biblia patungkol sa atin? Kung tayo po ay bahagi ng kasamahan, alam din po ba natin ang responsibilidad natin ayon sa Biblia? Maalala ko kasi ako po ay nagtuturo ng religion sa eskwelahan.
Yung isa sa mga katuruan ng Confucianism, sa China po ito, Confucianism, ay yung tinatawag nilang Zhengmeng. Zhengmeng. Na kung saan ang ibig sabihin nito, kailangan tayuan mo kung ano ka. Panindigan mo kung ano ka. Kung ikaw halimbawa isang manager ng bangko, gawin mo yung trabaho ng manager ng bangko. Kung ikaw ay tatay sa loob ng pamilya, magpakatatay ka. Yun po yung ibig sabihin niya doon. Kung ikaw ay nanay, gawin mo yung pagiging nanay. Kung ikaw ay anak, gawin mo yung pagiging isang anak. Ano ang purpose nun? Sa Zhengmeng, sa Confucianism, ini-illustrate ko lang po hindi po ito sa Biblia. Ang tinutukoy ko po ay pagpaniniwala. Pero titignan po natin ano nga ba nasa Biblia. Sa Zhengmeng, ang purpose nun, upang maiwasan daw ang kaguluhan. Upang may katahimikan, kapayapaan sa loob ng tahanan. Dapat si tatay, ano ba ang responsibilidad ni tatay? Kung ginagawa niya, nagpo-provide siya ng pangangailangan sa loob, wala daw kulong. Kaya daw nagkakaroon ng away, magulong relasyon dahil may isa na hindi gumagawa ng kanyang gampanin. Kung yung nanay ay ginagawa niya yung pagiging nanay, nalagaan niya mga anak, nagtuturo sa mga anak, ganoon din naman. Walang anumang magiging problema sa loob ng tahanan at sa kahit sa organisasyon. Ang purpose ng Zhengmeng, kapayapaan, katahimikan, at pag-unlad. Maunlad po ba ngayon ang China? Maunlad po ba? Yun, nakita niyo yung pag-unlad ng China? Kasi they have that belief na kung ikaw ay namumuno, gawin mo lang kung ano yung ginagawa mo bilang isang namumuno. At kung kayo ay mga mamamayan, gawin nyo ang gampanin ninyo bilang isang mamamayan. Kaya wala tayong madidinig na pag-aaklas o rebellion sa China. O balik tayo ngayon sa household ng Panginoon. Sa sambahayan ng Panginoon, sa iglesia, meron tayong dalawang kategorya na binabanggit ko dito. Ayun yung mga pastor, shepherd. Ang shepherd o pastor ay may pinagpapastoran. Kung minsan nga, kapag sinasabing pastor po kami, ginagawa pang katatawanan ng mga ibang hindi mananampalataya. Anong klaseng pastor ka? Pastor ng kambing? Gaganapan nila. Pastor ng baka? O ginagawa nila, katatawanan yung salitang pagpapastor. But actually, ang salita kasing pastor po ay hinango talaga. Hinango sa profession, sa bansang Israel, yung pagpapastor talaga ng tupa. Yun yun. Ano nga bang ginagawa ng pastor ng tupa? Ang gawain ng pastor ng tupa, tinitignan niya yung mga may sakit na tupa. Ginagawa niya mga yun. Pinoprotektahan niya yung kanyang mga alagang tupa. Ang kalaban kasi, ang maninila kasi, o kumakain ng tupa ay yung mga asong ubat. Huwag kung tawagin. Yun yung mga naghahat sa mga tupa. Ang gawain ng isang pastor ay babakuran niya ngayon yung mga alaga niyang tupa. At doon niya pakakainin ng mga damo o masusustansya pagkain. Tapos kapag may sakit, ayun. At nailalawan pa nga sa Biblia ng Panginoong Hesus nung sinabi niya yung 100 tupa may nawawalang isa. Ang ginawa niya, iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung isa nawawalang tupa. Tayo din po ay nangyakalintulan sa gano'n. Kaya po lumitaw yung salitang shepherd to sheep. Ngayon, yung lang ba ay gawain lang ba? Ang tanong ngayon, is shepherding, ang tinutukoy lang tanong ay pastor lamang ng church? Si Pastor Gopal lang ba at Pastor Briggs ang tinutukoy na pastor sa loob ng kapilya? Yan ngayon yung malaking katanungan. Hindi po ba natatanong yun? Kayo naman ang pastor po dyan, hindi kayo pong bahala dyan. Tingnan po natin ngayon ng salita na
Biblia. Sana po nagkakaintindihan po tayo. Ayun, sa 1 Peter, yung ating pong teksto ay sa 1 Peter chapter 5, verse 1 to 12. Ganito po ang sabi niya doon. Sa matatanda na sa inyo'y umaaral ako. Akong matanda ang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatian. Ihahayag, inuulit ko, sa matatanda na sa inyo. In English, ano sabi niya? To the elders among you. Yung pala yun. To the elders, yung mga nagatatanda daw dito sa iglesia. Bibigyan natin, ikaw contextualize natin mamaya anong ibig sabihin ng matatanda na yan. Is that yung edad pa ang tinutukoy niya? Tingnan natin. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ, suffering who also will share in the glory to be revealed. In this context, tingnan natin yung paggamit ng salitang matatanda o elder ay sa Greek tinatawag itong presbyterio. Kaya nga may salitang Presbyterian Church. Presbyterian Church, mga elders ang mga namumuno. So, are generally understood to be, ano daw ibig sabihin niya dito, yung matatanda? They are spiritual leaders in the church, mga kapatid. Sila po yung mga leaders sa loob ng iglesia. To the elders, presbyter, yung mga namumuno, yung mga namamahala sa loob ng iglesia. Ano po? Overseer. Tagakita, sabi niya doon. Overseer, yung tagamasid. Yung nagsusupervise, yung tinitignan niya ano bang problema sa loob ng kapilya. Ano bang mga dapat gawin sa loob ng kapilya? Ano pa ba ang dapat nating gawin para sa kapilya o sa iglesia ng Panginoon? O yung pala yung ibig sabihin po ng elders o mga matatanda sa iglesia. They are leaders in the church. Kasama sila sa mga nangangasiwa sa loob ng kapilya. Ano po? Ano ngayon yung sinabi ni Peter dito? The term refers to those who hold position of leadership. Tayo po ba may hinahawakan posisyon sa loob ng iglesia o function? May mga specific function po tayo. Men president, actually dapat na yung bawat society may pamunuan pa yun. Sa women's society, may president, vice president, secretary, press, dapat may pamunuan din yun. Sa men, ganoon din naman. Sa men's society, may president, vice president, secretary, press, auditor, lahat yun. May head, may mga committee head. Sa LBA, Local Board of Administration, may board member, may church treasurer, and secretary, meron din. Di ba? Sa mga committee, dahil may mga committee pa, halimbawa, committee sa mga visitors, pagtanggap ng mga bisita, sa pagluluto ng mga pagkain kapag may mga gathering, di ba? May mga committee yun. May mga designation na mga gano'n. Kung ilalagay natin sa organize ang ating kapilya, lahat po tayo ay magiging kabahagi na leadership o pamunuan. Ngayon, titignan natin mamaya ano yung sinasabi dito. This includes both the teaching role and the pastoral care. Pag sinabing pastoral care, sabi ko nga sa inyo, yung shepherd, inagdaan niya yung kanyang mga tupa. Kaya nga, kami po ay i-announce ko na din, humihiling ng appointment at least once a week
na meron tayong prayer sa inyong bahay. Pwede ba namin kilingin yan, Pastor Briggs? Once a week po, na meron tayong prayer time sa inyo. Kasama po kami. I am willing to do that. At sabi ko nga, matagal ko nang sinasabi din niya sa inyo, if you wish to have a Bible service sa inyong bahay, please inform us. Kasi malalaman niyo kung bakit. Tingnan natin mamaya. O ito yun yung presbyter na binabanggit dito. Peter himself identified, maging si Peter kasi, in-identify niya yung kanyang sarili bilang fellow elder. Nakatatanda din siya. Okay? Be shepherd. Alam, sa inyong matatanda sa iglesia, ito na ngayon yung atak sa kanila. Be shepherds of God's flock. Yan. Akala natin yung pastor lang yung pastor na dapat mangasiwa sa loob ng iglesia. Ang sabi dito, sa inyong matatanda sa iglesia, be shepherd. Sabi niya, verse 2 in Tagalog, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos. At tayo po ay isang kawan. When we say isang kawan, isang grupo po na sheep ng Panginoon, tupa ng Panginoon as a whole. Tayo pong mga elders, mga kapatid na namumuno sa loob ng iglesia. Sana po, paunahin po tayo. Kung may kasamahan po kami ni Pastor Briggs, wala pong iba kundi kayo po, mga naatasan na kasamahan na nananasiwa dito sa iglesia. Gusto ko lamang po i-remind na hindi lamang po sa amin. Kasi kung kami na, tama po, hindi po namin kaya lahat. At ang isang iglesia ay kagaya ng isang katawan, kumikilos yan. Hindi naman pwedeng magpaiwan tong kamay ko. Tama po ba? Ang kamay, ang ulo, ang paa, nakakabit yan as isa. Isa siya gumagalaw. Imagine mo kung yung kamay mo lang lagi at nagtatrabaho, naglilipit lahat, nagpaplansya lahat, hindi ka kumikilos yung paa. What will happen? Parang wakamat. Imagine mo kung dilat, magdamag yung mata mo na walang pahinga. Gumagana siya, tumitiin siya. Imagine mo kung wala siyang pahinga. What will happen to our body? Nakukuha po ba natin? Kaya nga, as elders, sabi niya dito, we must shepherd the God's flock. Pangalagaan natin ang kawan ng Diyos na nasa atin. Magsigamit kayo ng pagbubuno na hindi sa pilitan. Ayan, not lording, sabi niya, in over the statue, but being example to the. Kaya tayo po talaga ang magiging mabuting halimbawa, sabi pa niya. Tayo yung manguna. Kaya napakabigat din po ng aming responsibilidad bilang pastor po. Kasi kagaya na din ay hindi din kami perfecto. Ngayon, ang expectation sa amin, dapat si pastor ganito. Dapat si pastor ganito. Eh kung sa amin na lang nakaatang lahat, hindi naman. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia na tayong mga elders, mga kasamahan sa Panginoon, tayo ay mananasiwa, mga nalaga sa iglesia, sa kawan ng Diyos. Wala pa po tayo sa puntos natin, Hindi naman ang gaya na kayo'y Panginoon. Yan yung bagay na hindi ko magawa-gawa. Nakita niyo na po ba na sinabi ko sa inyo, dapat gawin mo ito. Ganito ka dapat. Ginanon din po ba kaya? Ang sabi kasi dito, as shepherd, hindi dapat kami o hindi dapat tayo yung asta na parang tayo yung Panginoon. Ano na yung Panginoon?
Lalahat na lang kapag sinabi niya, upo, tatayo, hindi gano'n. At never niyo po nakita yan sa akin. At kahit na may mga pagkukulang tayong lahat, never niyo din po nadinig sa akin na sinita ko kayo. Ay, bakit hindi mo ginagawa ito? Bakit hindi ka ganito? Wala din po kayong madidinig sa akin na gano'n. Tama po ba? Sa akin po ni Pastor Briggs, lalo na si Pastor Briggs. Hindi po siya nagsasalita na, kayo po, kasi ganito kayo. Never po. Because we want to follow the instruction of the Bible that we should set a good example instead of lording. Sa halip na kami po ay mastan na Panginoon o otoritarian, hindi naman gano'n ang pamamunan ng church. Kaya mapalad po tayo kasi tayo po dito ay masasabi kong biblikal. Hindi po tayo nagdidikta na kapag ko sinabi ng Senior Pastor, ito ang gagawin natin. Yan, gagawin ng lahat. Hanggang pati sa pagpili ng pamumuno ay dinidikta sa inyo. Hindi naman po tayo gano'n. So, yun yung advantage natin sapagkat tumitingin tayo sa sinasabi ng Panginoon sa salita niya. So, ano nga ba ibig sabihin ngayon ng shepherd the flock of God? Ano yung sinabing pagpapastol na gawain natin mga nasa pamunuan ng iglesia? Baka mamaya, ay hindi naman ako bahagi ng pamunuan. Para lang pala yan sa mga namumuno. Tingnan din po natin, kasi lahat tayo, kagaya ng isang katawan, lahat may function yan. Lahat yan mahalaga. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa sarili natin, hindi naman ako nagagamit sa church. Wala akong gampanin doon. Hindi ako pansinin doon. Sila na lang. Hindi po natin pwedeng sabihin doon. Dahil kung paano ang bawat bahagi ng katawan natin ay mahalaga, tayo din naman. We value you. Kayo po ay mahalaga. At in fact, sabi ko nga, kasama po kayo sa personal mong panalangin. May tayo po na nananahimik ako sa loob ng bahay. Niisip ko, paano kaya ako si kapatid na ganito? Honestly. May times hindi ko na nakikita si kapatid na ganito, Lord, sana okay lang siya. Sana hindi po ako gano'n ka-expressive ng mga ginagawa ko po. At never din po nakita, nagbisita ako recently. But I assure you, I may not be with you physically, spiritual po ay kasama niyo po. Maging sa mga plano, mga personal plans ninyo, pinapanalangin ko po yan. Lord, sana iangat mo ang kabuhayan ni ganito. Sana matupad yung kahilingan ng kapatid na ito. I'm with you. And I assure you, I can assure you that. Ang sabi na dito, shepherd the flock of God is a charge to the elders. Ito po ay inatang sa mga matatanda o mga namumuno sa loob ng iglesia. Ano yung sabi niya? First, lead willingly. Pangalawa, lead with integrity at lead by example. Sa lead willingly, sabi niya, sa verse 2 ng 1 Peter chapter 5, ang sabi niya dyan, not under compulsion. Ano pa? But willingly. Dapat ang isang naglilingkod sa Diyos ay hindi dapat napipilitan. Hindi dapat pilit. Makapainwit, mapanaglatan. Mababayin ang hindi pastor. Are we the reason? Kami po ba yung dahilan? Bakit niyo po ginagawa ang isang bagay? Sana po ay hindi. Inuulit ko, pinabalik ko po kayo sa relasyon niyo sa Diyos. Kasi mas matibay yun. Alam ko na alam natin at accountable tayo sa Diyos, alam ko na
magagawa natin ang isang bagay sa tulong ng Panginoon. Ngunit kung ang iniisip nyo ay accountable kayo sa akin, which is bagay na never po sa Biblia. Never po na sinabi ng Biblia na mananagot kayo sa pastor. Hindi po. Lahat po tayo ang binabanggit ng Biblia, mananagot po tayo sa Diyos. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, na lahat ay pagsusulit natin sa Diyos. If you think that hindi mo nagawa ay may pananagutan na kay pastor, no? Sabihin nyo na ay si pastor, mahina yung pangalatan niya, yung leadership niya. Hindi man lang niya hindi man nautusan. Kita niyo po ba, madalas po ba akong magutos? Iniisip ko nga, baka ayaw niyong nautusan. Pero ina-announce naman natin lahat. Hindi naman lang mautusan ni pastor si ganito na gawin ito. Alam po natin ang ating gampanin. At bahagi po tayo ng pamumunan sa church. Ano po? Sana po ay ginagawa natin yung isang bagay willingly. Mga kapatid, hindi lamang sa church, maging sa loob ng pamilya po, kapag kamagaan sa iyong kalooban, hindi ba walang mabigat? Kapag willing ka, hindi mo ramdam yung bigat. Pero kahit napakagaan ng trabaho, pero ayaw mo, napakabigat gawin. Tama po ba o tama? Yun. Kahit na napakagaan, napakaliit na trabaho yan, pero ayaw mong gawin, mabigat yan sa atin. Pero kahit pag napakalaki yan, gabuntok yan, kung willing ka gawin, napakadaling gawin. Kaya nasabi ng Biblia, but not under compulsion, but willingly. Biblia po yung nagsasalita niyan, verse 2, na sino mang naglilingkod sa Diyos, dapat willing siyang gawin ng isang bagay. Kaya tayo nahihirapan kasi mismo tayo ayaw natin. Sila na lang. Madami tayong dahilan. At kahit kailan, hindi po tayo talaga nauubusan ng dahilan. Mga kapatid, sabi na nila, kung ayaw, madaming dahilan. But the Lord says that anyone who serves elders to the church, who should shepherd the church, must willing to shepherd, not under compulsion. Mga kapatid, yan po yung binabanggit niya. Maging, halimbawa na lang, tignan niyo yung idea ng Biblia. Maging sa pagbibigay, sakripisyo, paglilingkod. Ano sabi ng Panginoon? God loves a cheerful giver. Ano ba kung marang pinatukoy niyo lang doon ay yung pagbibigay? Hindi po. Ang prinsipyo po doon ay willing service. Alam niya, yung naglilingkod ka na willing ka, gusto mo yung ginagawa mo, nag-enjoy ka sa ginagawa mo, I don't think so na may mahirap gawin. Pero at the first, na hindi mo gusto, kahit nga sabi ko nga napakaliit na bagay, mahirapan tayo gawin. Lead with a shepherd heart. Lead with a shepherd heart. Yung may puso ka. Ano po? Samahan natin ang puso with a heart. Kapag ka walang puso, ginagawa mo yung isang bagay, magagawa mo kaya na maayos. Hindi, may kasama yung dabo, may kasama yung complain. Ako na naman nakita ni Pastor, wala namang iba. Kapatid, salamat at willing ka na ginagawa mo ang isang bagay. So, tingnan natin ang ating sarili. Magsalamin tayo sa salita ng Panginoon. At alin yan ang hindi natin naayos. Tayo po lahat, ako mismo, o po kayo mag-alala. Bahagyan po ng mensahe na ito.
Pangalawa, lead with integrity, sabi niya na. Not for, verse 2, not for a shameful gain, but eagerly. Eagerly. Ang tinitignan natin sa ating paglilingkod ay hindi kung anong mapapala natin. Since when? Kailan pa na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon na tinitignan natin ay yung mapapala natin sa Diyos? Is that our motivation sa ating paglilingkod? Eh wala naman akong mapapala dyan. Sila na lang. Wala akong panahon. Ang sabi na dito, shepherding is serving the flock of God with genuine heart. We have this pure motive. Kapag sinabi mong integrity, pure, malinis ang iyong motibo sa paglilingkod sa Diyos. That is why everything na ginagawa natin we have. Kaya nga, mapapansin niyo ang dalangin ko, Lord, cleanse our heart. Pagkadalisayan mo ang aming puso at isipan. Sapagkat kung hindi po dalisay ang ating puso at isipan, tapos gumagawa tayo ng paglilingkod sa Diyos, do you think that will count? Will it count? What matters to the Lord is not external, but ang puso. Noon niya pa sinabi yan, nung siya ay namimili kung sino magiging pinuno ng bayang Israel. Sabi niya, hindi ako tumitingin sa panlabas. Pag-alam mo kung anong ginagawa niyo, kung anong itsura niyo sa panlabas. Ang tinitingnan mo yung puso. Nung siya po ay namili na pinuno ng Israel. Ano po? So we must live with integrity, not for shameful gain. An elder must be a lover of money, who will use financial exploitation. Bagaman yung konteksto nito, na uso ng time ni Apostle Peter, na motivation yung pera, kaya nga humahang ako sa denomination natin ng Wesleyan. Ang laki ng bilib ako sa mga papastor ng Wesleyan. Hindi po, hindi, kahit din na sa akin. Sa iba mga papastor ng Wesleyan. Imagine mo, wala naman silang tinatanggap na sahod. Full time sila sa Panginoon. We cannot say na salary yun. Yung tinatanggap na ganong amount. That is not a salary. Because the salary is a compensation, a due compensation equal to your work. Binabayaran ng trabaho to. So, nakakatuwa ang ating mga kasamahang magagawa ang papastor po natin sa Wesleyan. They may not be earning thousands of thousands sa kanila, yet they are serving the Lord with integrity, not for shameful gain. Kasi ang aim nila, kaya po, hindi ko maiwan-iwan ang denomination na to. Because of their core belief, holiness unto the Lord. Hindi sila materialistic. Wala akong nakita ng ano. More on sa pamumuhay. Di ba rin ang mahirap dito sa lupa, mayaman naman sa langit. Amen po ba? Amen po ba tayo? Ganun po sana ang ating prinsipyo. Maiwasan po natin yung comparison, depression, anxiety sa pagkukumpara natin sa buhay natin sa iba. Pangatlo, ang sabi ng verse 3, 1 Peter chapter 5, not domineering, but being examples to the flock. Ayan, lead by example, not by domination. Tayo po, kaya ko sinasabi primarily sa amin ni Pastor Queens. Kasi once na ikaw ay leader, mula pa hanggang puyo-puyo na may kitang-kita na mga tao. Kasi Pastor, ganyan yan. Kasi Pastor, hindi naman na kasi ginagawa. Eh, si Pastor, ikita lahat yan. Ang bigat po, di ba?
ang bigat na nakaatak sa ating mga nangangasiwa. Hindi lamang kay pastor, kundi kasama po kayo sa mga nangangasiwa na mamahal sa iglesia na ito. Napakabigat na nakaatak sa atin. We should lead by example. Tayo dapat yung mauuna. Kung sasabihin natin, tayo po ay gawin natin ito. Dapat nandoon po tayo. Hindi po ba? Yun po yung ibig sabihin niya na lead by example. Kapag sinabi mo maging mabait ka, dapat mabait ka muna. Hindi ba ganun yan ang ibig sabihin ng lead by example? Kapag sinabi mo pupunta tayo doon, dapat nandun ka muna. Kapag sinabi mo gawin natin ito para sa Panginoon, dapat nauuna lagi ang mga namumuno. Napakabigat na nag-aatang. But then, sabi ko nga sa atin, kaya nga yung first point natin, willing. Willing. Kasi kahit gaano kabigat yan, kung willing ang isang tao na gawin ng isang bagay, puso siya, nandun yung puso niya, magiging magaan. Pero kahit pagkaano kagaan, kasimpleng bagay, ngunit hindi naman willing yung tao, napakabigat yan gawin. Kaya yun yung first point ni Peter kanina sa verse 2, willingly, not under compulsion. Same dito, kung magiging gano'n ang prinsipyo natin sa paglilingkod, magiging madali sa atin ang lead as a good example, being example to the flock. Yan po. At talagang gano'n, yung tinatawag nilang servant leadership. Servant leadership po yun. Yun yung leader na naglilingkod. Hindi yung pinaglilingkuran. Sana po ay ma-realize natin. Kayo po, mga kasama ko na nasiwa sa iglesia nito, basta yung binabanggit natin na elder doon ay mga spiritual, mga leaders sa loob ng iglesia. To the elders, they are leaders in the church. Tulungan tayo ng Panginoon. And may promise ang chief elder natin, kasi ang pinaka-shepherd natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, hindi ba napakaganda ng promise niya? Sa verse 4, when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. May crown na tayo ng kaluwalhatian. Kaya huwag po kayong mabago sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ba ang consolation natin? Huwag natin ipagpalit yung material na bagay na madaling mawala dito sa sanlibutan sa mga bagay na kahit kailan hindi mawawala, na makakamtan natin lamang sa Panginoon. Amen po ba ito? Ito natin, ano lang naman yung gawin mo yan para sa Panginoon. Kung yan yung commitment ko kay Lord, ito yung commitment ko paglilingkod ko kay Lord. We must all have such commitment sa Diyos. Because without the heart in serving the Lord, I don't think that we can achieve anything in our spiritual life kung wala tayong puso na maglingkod sa Panginoon. Okay? Yun yung sa shepherding the flock. It is a charge to the elders. Tignan naman natin yung susunod. Ang sabi niya naman sa verse 5, submit yourselves to the elders, a charge to the younger. Sa mga matatanda sa iglesia, at sa inyo namang kabataan, may binabanggit siya ditong tatlong call to submission, command to humility, consequence kapag hindi
humble. Tingnan natin yung ibig sabihin ng younger. Kasi usually, ang tinitingnan natin, edad. Is that the actual meaning ng younger dito? In the same way, you who are younger, submit yourselves to the elders, to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. At kayo namang mga kabataan, yan yung binanggit niya, no? Pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. Pinuno ng iglesia. At kayong lahat ay magpakumbaba, sapagkat sinasalungan ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. That is verse 5. Sa inyong mga kabataan, nag-check po ako ng mga interpretation ng mga theologian dyan. At tingnan natin, ano nga bang ibig sabihin ng younger? The younger, Deuteroy, can refer to those who are younger in age, but many scholars also see this as referencing to those who are not in leadership. In contrast, sabi nila, in contrast sa pinuno ng iglesia, sabi kasi doon so ang tinutukoy niya doon, kayong mga namumuno at kayo namang hindi namumuno. To the younger in faith, not necessarily younger by age. So dalawa po yung pinapatungkulan niya dito. Or kay Springer, Pastor Brooks, dati ka naman ginagawa to Nagbabanggit ng mga theologian. The term probably designates those who are not elders, hence those under the authority of the elders. Bakit sinabi magpasakop? Kasi nga hindi wala sila sa pamunuan. Ibig sabihin, lahat ng mga hindi o wala sa pamunuan ng iglesia, magpasakop, sabi niya doon. But younger men, he means not only those who are younger in age, but all those who are not in authority. Alam niyo si John Calvin, bagaman yung stand niya sa salvation ay controversial, majority naman ng mga theology niya ay ina-adapt ng mga evangelical. Only lang talaga controversial lang naman sa kanya yung salvation. Bagay na so, ang kay John Calvin din, anyway, kahit din natin isama yan, pwede isama natin, majority ng comment ng mga theologian ay sabi din nila, in contrast sa pinuno ng iglesia, ang tinutukoy niyang younger doon ay mga younger in faith also. So tayo po yan, ng mga walang katungkulan sa loob ng iglesia o naman mga wala sa leadership na necessarily na mga bata, kundi o na necessarily baguhan sa pananampalataya, kundi tayo pong walang mga ipinagkatiwala leadership role sa loob ng iglesia. Yun po yung binabanggit niyang younger. Kanina yung elder, dinefine natin as elder, mga matatanda sa iglesia, ang charge sa kanila sa verse ko ay shepherd, pagpapastol. Kaya sinabi ko kanina na hindi lang kami yung pastol, but the entire leadership of the church are and should function as shepherd. Okay? Maliwanag po sa atin yan. Call to submission. Be subject to the elders. Ayan. Ito po yung pinakamahirap gawin. Tama po ba? Yung magpasakop. Sa kahit anong organisasyon, ano nga ba kasi ang pagpapasakop? Ibig sabihin ba nun, magiging alipin ka na ba? Yun kasi yung idea natin. Na kapag tayo ay sumunod sa namumuno, ang isip na natin, ginagawa naman ng pastor na utusan.
Yung mga babayan, sumasagi din po ba sa isip natin yun? Kapag kami po ay nakikiusap po na pwede niyo po bang gawin ito? Tatay, nanay, kuya, ate, pwede niyo po bang gawin ito? Ang nasa isip niyo ba? Ginagawa naman ako ni Pastor ng utusan. Yun po ba? Check po natin ang Biblia. Ang top po ng Biblia ay tinuturo niya po ang pagpapasakop. Bakit? If we want ang order, gusto natin ng kayusan, kapayapaan, pag-unlad, we are taught to submit to the mga namumuno, to the elders. Ang elders na tinutukoy na dyan, yung pamunuan ng iglesia natin. As defined a while ago ng mga theology. Ano po? Tayo po, halimbawa, pinagpasyahan yan ng LPA. Tayo po, dapat makiayon. Tingnan natin, ano nga ba submission pa yan? Kasi yung submission na yan, naka-angkla din naman sa susunod. Ito. Peter exhort the younger, like younger members or those under leadership. Dalawa po yung ibig sabihin niya, ay hindi naman ako bagong mananampalataya, Pastor. Hindi ako kasama dyan. But ang sinasabi diyan, to those under leadership, to willingly submit to the guidance and authority of the elders. Greek word hypotasso means to voluntarily place oneself under the leadership of another. Voluntarily po, at hindi naman po authoritarian ang church. Ibig sabihin, it must come from us. Ano po yung pagpapasakop? Hindi dapat namin dinidiman. Dinidiman po ba namin? Sumunod ka! May ginano na po ba kami? At kapag hindi kayo sumunod sige ito, hindi marunong sumunod. Ginaganon po ba namin kayo? I hope na never niyo pong na-experience yan sa akin. As pastor po ninyo, I need a voluntary submission. Kagaya po ng sinasabi ng Biblia. Bakit hindi ako nagkukuman? Kasi Pastor, mahina yung leadership niya, di man lang makusa. Kasi ito, pinapaliwanag ko ngayon, ito yung thought, yung kaisipan ng Biblia, it must be voluntary submission. Na dapat bilang, Pastor, ano po ba yung pwede natin gawin? Ano ba yung magagawa ko niya? Ganun po ang pagsunod. Kasi po kung kami, napakahirap naman talaga kasi mag-utos. Bagay na hindi naman namin ginagawa din. Kami po yung nakikiusap naman na sana po ay magtulungan tayo. Kami din naman hindi kami perfecto na pastor po ninyo. But if we help one another, Pastor, nakalimutan mo yata ito. Di ba, nag-usap tayo, gagawin natin ito, nakalimutan mo yata gawin, Pastor. Ano yung mas magandang word yan, di ba? Sige, gawin natin. Pero never po na, sana, I hope, sana may ganun din. Na hindi po lagi kami yung makikiusap. Gawin natin. So, not blind obedience, but a willing, humble alignment under spiritual guidance. Hindi po ito yung blind obedience na tinatawag nilang pagiging fanatic. Basta kung anong sinabi ni Pastor, susunod ako. Na kahit naman na lang sabihin sa inyo, hindi naman po ganun ang ibig sabihin ng obedience na to. Yung pagpapasakop na ito. Kundi, ano sabi niya? Willing, humble alignment under spiritual guidance. Yan yung binabanggit ng Biblia. Yan yung sabi ng Biblia. Kaya, papasakop ako ay Pastor alang-alang sa akin. Pananampalataya sa Panginoon at pagsunod ko sa Panginoon. Reflect the spirit of discipleship. Submission is discipleship phase in which younger or non-leader members learn and grow under pastoral care. Yan po. Na kung saan willing tayo na matuto sa guidance ng mga spiritual leaders.
na kung ano man, yung mga matututunan natin, when we say matuto, it's not just about wisdom, knowledge. Learning is more on application. What is the sense? What is the sense na nalaman natin? Pumasok sa isip natin, wala naman sa buhay natin. I hope po, we may not be perfect as leaders, but please, look on the words of God. Kung ito po ay ang sa atin, yung po lang yung tinitignan ko. Alam niyo po kapag ako po ay nakikinig ng mga mensahe ng Panginoon, never that the messenger ang aking tinitignan. Kasi kahit sino pa, wala po kayong ma-encounter dito sa balat ng lupa ng perfecto tao. If you are longing for a perfect preacher, perfect pastor, wala po tayong mahanap na ganun. And it has been my principle that I'm always checking the message. Ano yung sa akin? What does it teach me? Does it teach me to humble myself? Does it teach me? Does it ignite my passion in serving the Lord? Does it motivate me? Nagpag-motivate ba nito? I hope na matutunan po natin. Submission. Kalapit ng submission, tatandaan po natin ito, na kung saan gumagana yung ego natin. Sana po, pagdating sa Panginoon, wala po sanang ego na tinatawag. Since when? Since when na kami po ay nagkumaan o nakiusap para sa aming sarili? Gawin nyo ito para sa aming sarili. Tignan din po kung ang mga utos o mga pakiusap namin sa inyo inaayon naman sa salita ng Panginoon. Kung yan ay ministry gawain sa Panginoon, kung yan naman talaga ang nakadirect sa Panginoon, wala pa akong matatandaan na nakiusap ako personal. Ano po, na ikaangat ko ng buhay. Kaya nga sabi dito, it's not inferiority. Submission to the Lord, submission to the elders of the church is not about inferiority. Hindi yun yung pagiging, ang baba naman pala ng tingin sa akin ni Pastor. Gusto niya, maging utusan lang ako. Gusto niya, nakasunod lang ako. Yung po ba yung thought o yung idea ng Bible sa pagpapasakop? Kahit saan, nagagawa nga natin magpasakop sa kapitan, sa mayor ng bayan, sa iglesia pa kaya, hindi natin may pakita yung tamang proseso ng pagpapasakop. So I hope po na nag-intindihan po natin, kakaintindihan po tayo. It's not about inferiority, but order and unity. Sa kung paano ang katawang lupa ito nagpapasakop sa ulo natin. Kasi ito yung nailagay na ulo. Kung ano nandito sa ulo, ibig sabihin sa isang organisasyon, yung pamunuan, may pamunuan yan. Nagkakasundo yung mga namumuno at ito yung gagawin natin. Inigalang natin yung kanilang role sa loob ng church. Ano po? Bilang shepherd. For the purpose of order and unity in the body of Christ. Yung pala yung submission. Ang intention po niya ay hindi upang ibaba tayo o gawin tayo utusan. But for the purpose of unity, nagkakaisa kasi tayo. Kaya susunod tayo sa kung ano, naniniwala tayo sa pag-asang, naniniwala tayo na lahat ng tinatalagang mga namumuno sa iglesia ay mula sa Panginoon. Kung pinapaniwalaan nga natin yung mga tinatalagang namumuno sa bayan, galing sa Panginoon, how much more kaya sa loob ng church? Kaya sabi ng senior pastor ko, alam niyo po, kaya never po ako na
naging against sa kahit sinong pastor dito sa distrito natin. Hindi ko makalimutan. Never touch the anointed one. Sabi ng senior pastor ko nung nasa Pampanga. Kahit pa kaninong kataga yun? Si David. Binanggit niya nun. Nung sinabi ng mga alagad ni David, mga sundalo niya, patayin mo na si Saul. Ito na yung pagkakataon mo, nandito siya sa loob ng kuweba. Kasi si Saul, hinahanting niya si David upang patayin. Nung time na may chance si David na patayin o saktan si Saul, hindi ko magagawa yan. Inanoint yan ng Panginoon na hari ng Israel. A principle that I carry ever since. Na yan yung in-appoint na leader, I will respect no matter what. No matter who he is, limitation, strength, weaknesses. And I will support. Kaya nga itong church na ito, I'm looking forward that this church will make a difference sa district natin. Magiging supporter din tayo ng mga program at plans ng distrito natin someday. I'm looking forward to that. May the Lord help us. Next, command to humility. Clothe yourself, all of you, with humility toward one another. Akala ba natin yung mga hindi lang nakumuno ang magpakagbaba? Kami din po. Ang sabi dito, all of you. Elders ka man, younger ka man, baguhan ka man sa church, o matagal ka na sa church, we must clothe ourselves with humility. Hindi dahil sa nasa pamunuan, magiging maangas na. Bagay po na, I hope, kaya naman po makapag-post ka talaga kung ano po kami sa inyo. Ano po? So, sabi dito, humility toward one another. Again, yung humility na ito, hindi ibig sabihin inferiority na ikaw ay mababa. Kundi for the purpose of order para maging maganda at united pagkakaisa. Ano po? Toward one another. In humility, count other more significant than yourselves. Yan. Sabi nga ni Apostle Pablo sa Philippians, arinig mo mas mahalaga ang iba kaysa yung iyong sarili. Kung may notion tayo na mas importante tayo, mas nakatataas tayo, never yon na humility. And it will never, hindi po natin magagawang maging humble kapag ka nasa isip at puso natin, mas mataas ako nito, mas nakakaangat ako dito, bakit ako susunod? Is that? I hope na hindi yung sumasabi sa ating isipan because the principle of serving the Lord as a whole, whether we are elders or not, ay sabi dito, clothe ourselves in humility. If we have that sense of ego or pride within us, I don't think that we are qualified to be a servant of God. Si Jesus na, mas mababa pa sa hayop. Sino ang tao na ipinanganak sa kulungan ng hayop? Meron ba sa atin? That was my question eh. Meron po ba kayong kilala na ipinanganak sa kulungan ng hayop? Wala! Ang tanging kilala ko lang, si Jesus. He leveled himself na mas masaho ka o mas mababa pa sa akin. Mas mababa pa sa ako. Tapos sasabihin natin na tayo ay mataas. Tayo ay ganito. Clothe ourselves with humility. Jesus is the best example of humility. Even He is the God of God's King of Kings, namatay siya para sa mga makasalanan. Who are we? Tayong mga makasalanan lamang.
Yung Diyos ng mga Diyos, yung hari ng mga hari, siya bang namatay sa atin? Ano ang nag-realize po natin yung tipo ng Panginoon na humility? It's not about being inferior. It's about unity with the Lord. Unity with the Lord. Kaya nasabi niya, ang nagpapakababa, sana yan, verse na yan, ay siyang itataas ng Diyos. Sino yung mga great sa heaven? Those who act like a child in this world. Yung mga naging tulad ng batang walang malay sa kasamaan, sila yung mga dakila. Di ba nagagawa si Juan ng magkapatid? Ako po sa kanan mo, ako sa kaliwa mo. Sabi ng Panginoon, maging tulad kayo ng mga batang yan at magiging dakila kayo sa langit. Humility, mga kapatid. That is the best qualification sa langit. We must humble ourselves in everything. Pangatlo, the fourth nature of service, pasensya na, mapangyata tayo, is humility. You cannot serve without. When I say you cannot serve without, whether we like it or not, hindi tayo makapaglilingkod. The same thing sa trabaho natin. We have bosses sa trabaho natin. May mga namumuno sa atin. We have. Kung gusto natin masunod sila, kahit gusto mong i-apply yung pagpapakumbaba, susunod at susunod tayo sa kanila. Humility. Sa ating Panginoon, mahirap po sumunod. Ano? Sa mga boss natin dito sa lupa, madaling sumunod. But when it comes to Jesus' commandments, to the will of God in our lives, bakit kaya sa tao napakahirap? Tayo po lahat. Why is it? Napakahirap magsimba, napakahirap gumising ng maaga sa Panginoon, napakahirap dumalo sa gawain ng Panginoon. Napakahirap manalangin, magbasa, makinig, o sumunod sa kalooban ng Diyos. Why? Why is it? Mga kapatid, we have to adopt this humility that exemplified by Jesus. For us, pagka ganito, kailangan sumunod. Yung ang kalooban ng Panginoon. Magiging madali ko sa atin paglilingkod natin. The consequence, God opposes the proud but gives grace to the humble. Echo James 4:6. God blesses the humble. Ang tinataas ng Panginoon ay yung mabababa. Everyone who exalts himself will be humble. Kung sino mga nagmamataas ay ibababa. Kaya tayo po, panatilihin po natin, mapagpakumbabang puso. Ito po. Ito po natin. Ulit na synthesis. Elders, tayo po mga matatanda ng iglesia, tayo po mga leader ng church, we are shepherd. Hindi lamang po si Pastor Briggs, Pastor Gumpad, we all leaders here are shepherd. Ano po? We have the job to shepherd pangasiwaan. Tingnan kung anong verse. Hindi po kami perfecto. Kailangan po namin kayo. Ako nga lang, ang dami ng pagkukulang. Minado naman ako dyan. So, I hope that we will help each other. We will ignite each other. Passion in serving the Lord. The youngers and all believers are called to submit. Submit, not resist. Pag-usapan tayo kung ito na pag-usapan natin. Sana inaalala din natin. Ay, nag-usap pala kami na gagawin namin yan. Pupunta po tayo. Pero po, that is submission, not resisting. Kasi sila na lang, total, kaya-kaya na nila yan. Humility is the thread, tignan mo niya, humility is the thread that binds both groups together. It is the humility that binds. Same with love, it binds. It binds us together dahil sa Panginoon. Whether leader or follower, we all should humble ourselves under God's mighty. Tulungan tayo ng Panginoon, pagpalain tayo ng Panginoon sa umaga na ito. Ito po ang salita ng Diyos. God bless us.